ito ho na naman po ang Kongreso, no? Magpapatawag ho na naman po ng investigasyon. As always, no? Pero kayo ho, ma'am, sa DOE, wala ba kayong balak na upuan ito with NGCP? Magharap-harap na po kayo. After all, isa lang ho naman supposed to be ang inyong mission eh. Di po ba? Kasi ang hirap po nito na ang hirap po nito. Itong turuan tayo ng turuan eh. I mean, you know, ma'am, di po ba itong problemang ito, bata pa po tayo. Ito na ang problema. Ngayon po ma'am, pare-pareho tayong tumatanda. Ito pa rin ang problema natin eh. Yes, sir. Yes, sir. We have like a monthly, we have a committee just for NGCP issues and we meet with them. We meet with them, we coordinate, and many of the projects na dinadala namin sa NGCP na may issue about transmission, marami namang naaayos. Marami ding hindi naaayos. This is part of their obligation as a franchise holder. Ang ano dyan is ayoko lang na magtuturo din yung NGP na ay si supply dan or si DOE yan yung gano'n. So the transmission company should not be the one to determine dapat magpatayo ka ng supply ng generation company. Is for DOE to look at the whole picture So sa aming assessment, wala namang pagkukulang yung produce ng power as of that Wednesday kaya lang inunahan na supply daw yung problema kaya nag-cut off. Hindi naman tama yan. Okay, sige. So ma'am, assuming nga po na ito nga po yung pangyayari kaninyo, ito ang dahilan kung bakit po nagsanga-sanga na yung problemang ito. Meron ho bang power ang DOE o ano ba ito, ERC power na i-penalize ang NGCP for the tripping of their 500 kilovolts line? Yes po, yung ERC po, hindi po yung DOE. Okay. Because they are franchise holders and ang rule nila is under the franchise and then under EPIRA. So under EPIRA, yung regulator nila is ERC. Opo. Yan ho mga penalty na yan. Ano po yan, ma'am? Paano nako-compute yan kung magkano ang babayaran? Ito ho ay penalty in cash. Hindi ko lang alam masyado kung paano na-compute. Pero meron yung prescribed penalties under ERC for every violation, mga ganun yan. So, I think last year, nag-impose na rin sila. Pero hindi yun naman, ang dyan is hindi ganun kalaki. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.